Hi there, good evening. This is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Welcome to another edition to my YouTube channel. And tonight, I'm gonna talk about bakit kaya ang hirap sumunod sa patakaran. Why is it so hard to obey rules? Well, have you encountered people na hindi marunong sumunod sa patakaran? Like for example, anong ginagawa? May pila naman, pero anong ginagawa? Pilit na sumisingit sa pila. May traffic light naman, pero anong ginagawa? Ginagawa lang suggestion yung mga traffic light at hindi naman sumusunod. May basurahan naman, pero hindi naman tinatapon sa tamang kinalalagyan. Ang isa sa pinakamahirap na bagay siguro na gawin natin ay sumunod sa batas o tinatawag na patakaran. 'Di ba? Minsan ang tingin kasi natin nare-restrict tayo Parang minsan yung parang freedom ba? Freedom of speech, freedom of parang lahat ng freedom yung sinasabi natin. But we need to be reminded, may freedom, syempre dapat may responsibility. Kaya ang nahihirapan. May mga iba, tinitignan naman yung patakaran as a book of suggestion. Suggestion lang. Mungkahi lang ba? When in fact, ito yung mga patakaran or mga, let's say, boundaries ay ginagawa para magkaroon tayo ng pagkakaisa at para magkaroon tayo ng tinatawag na disiplina. Kung walang susunod sa batas, chaos. Magulo. Ika nga singitan, agawan. Kaya kailangan po natin na maunawaan bilang mga Pilipino na kailangan sumunod tayo sa patakaran. Pero sa totoo lang, kahit ako minsan aaminin ko napakahirap talaga sumunod sa patakaran. Bakit kaya? Number one, sad to say, in our present situation, in our country, kulang tayo sa tinatawag na leadership by example. Kulang Kulang na kulang talaga Parang kasi ang nagiging mindset, bakit naman ako susunod? Mismo naman yung mga nagpapatupad ng batas mismo silang sumusuway, hindi naman sumusunod. Ito na yung parang mga oras na habang nakasakay tayo sa kotse, sa jeep, sa taxi, or tinatawag na public transportation, bigla na lang nakikita natin yung sorry for the world na bigla na lang magtatapon ng basura sa kalsada, 'di ba? Tapos yan magmumotor na hindi nag-helmet, tapos yung linya hindi naman susundin. And yun nga, nakakasak, 'di ba? Parang i-feel na it's so unfair. Ba't ako susunod? Hindi naman sila sumusunod. Feeling kasi ng mga taong hindi sumusunod, exemption sila to the rule. We just need to accept that the fact that the rules applies to what? All. Kaya nga ito yung mungkahi ko sa mga sumusunod sa mga vlogs ko, if you're part of Ka-Team Positive, no? Kung ikaw ay Ka-Team Positive, ito ang makikiusap ako sa inyo na sumunod na lang tayo. Tayo na lang ang magsimula ng pagbabago. Kung ayaw nila, pabayaan mo sila, 'di ba? Kung ayaw nila, edi wag, 'di ba? Habang sinasabi ko naman sa inyo to, may nagsasabi, nagre-react, Chinky naman, lugi naman tayo kung talaga tayo susunod. Alam nyo, kung tayo rin mismo hindi susunod sa batas at patakaran, ano ang pinagkaiba natin sa kanila? 'Di ba? Di ba, parang nainis ka sa kanila, di dapat mainis ka rin sa sarili mo pag di ka rin sumusunod. That's number one. Kulang sa leadership by example. Number two, walang kasing napaparusahan din. Yun din ang isang dahilan kung bakit ayaw ng tao sumunod sa ating bansa kasi nagkakaroon lang daw ng selective justice. Yung batas lang daw ay para sa mga taong may hina at walang impluensya. Sabihin na natin again na hindi lahat ng tao ay napaparusahan. It's not fair. Okay? Pero wag na rin nating hintayin na may maparusahan o may mag-suffer ng consequence para lang naman sumunod. 'Di ba? May maparusahan man o wala, may nakatikim man o wala, dapat sinusunod natin ang batas. Dapat yung konsyensya na lang ba na kapag tinuloy natin tong bagay na ito at tayo sumuway, ito ay isang maling gawain. Gawin na lang natin yung tama. Halimbawa, okay, sige, ito ulitin ko Kung ayaw nilang pumila, pumila tayo ng maayos at wag na lang tayo magparinig at magbuntong hininga. Hay nako. Hay nako. 'Di ba? Kung ayaw naman nilang sumunod sa batas trapiko, lagi silang sumisingit. Hayaan mo na lang at wag na lang tayo gumaya at pumatol kasi nakakadagdag lang tayo sa traffic. Kapag sila naman ay nagtatapon ng basura, 'di ba? Set an example. 'Di ba? Huwag na pabayaan mo na sila, tayo magtatapon tayo. Dapat maiba tayo, 'di ba?
Huwag tayong tumulad sa mga taong hindi marunong sumunod at huwag tayong magpadala sa agos ng pagkakamali at kabaluktutan. Kaya ako naman ay nananawagan sa mga taong sumusunod ngayon sa series ng vlog ko at sa mga vlog, no? If you are part of Ka-Team Positive, you acknowledge you want to become a positive person. Gusto natin talaga ng pagbabago. Huwag na natin hintayin ang eleksyon this coming 2016. Mag-umpisa at magsimula na tayo ngayon sa ating sarili. Yan ang napakalaga. In other words, now na. Because I do believe we have a great country. I do believe we have a great nation. I do believe we as Filipinos were great people. Especially if we become positive, disciplined individuals who are willing, no, just like you and me, who's willing to take up the challenge and let us start the change from ourselves. Now, I want to ask you this following question. Paano kaya tayo magiging magandang halimbawa sa ibang tao sa palagay nyo? That's number 1. Lalo na sa mga taong ay sumunod, kung ay nasunod, wag na, biyahan mo sila, pero tayo susunod tayo. Ano naman sa palagay mo ang magiging contribution din natin, okay? O ano magiging contribution mo para sa pagbabago? Kaya mga kapatid, mga Ka-Team Positive, matuto tayong sumunod sa patakaran. I hope you've learned in this short session, and please follow me on my Facebook account, my Twitter account, at the same time my Viber account, okay? And then just look for public chat, Chinkitan, and then follow me. This Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always, Chink Positive.